Legacy in Disguise. Kabanata 47. Pagkasample kay Sophie, mabilis siyang tumakbo palabas ng bakuran, pero bago pa man siya makalayo ay naharang na siya ng kanyang ama, si Hubert Rousseau. Sophie! Sigaw ng ama, pilit siyang pinapakalma. Ngunit nanginginig sa galit si Sophie, at ang lahat ng hinanakit niya itinuturo kay Amanda Rousseau. Kung hindi dahil kay Lola Amanda, hindi ako magiging ganito kay Esperada. Siya ang may kasalanan kung bakit nagdusa ako ng ganito. Sigaw ng isip niya. Gustuhin man niyang lumayas, ang mga salitang binitiwan ng ama ang pumihil sa kanya. Sophie, mariing sabi ni Hubert, saan ka pupunta kung aalis ka? Wala kang trabaho, wala kang matutuluyan. Anak, babae ka, paano ka makakaupa at makakahanap agad ng hanap buhay? Oo, nagkamali ang lola mo, pero ano pa bang magagawa natin? Siya ang ulo ng pamilyang Rousseau, at wala tayong ibang masasandalan kundi siya. Natahimik si Sophie. Totoo nga. Kapag iniwan niya ang pamilya, saan siya pupulutin? Siya ang kinikilalang ikalawang dalaga ng angkan ng Rousseau, paano kung makita siyang palaboy sa lansangan? Hindi ba't katatawanan siya ng buong syudad? Ngunit hindi pa rin napawi ang sakit. Papa, luha ang sabi niya, masyado nang nakakasakal si Lola, lumipat na lang tayo. Napabuntong hininga si Hubert. Anak, kapag lumipat tayo, wala tayong mahahawakan. Ilang taon na lang at mawawala rin ang lola mo, pag nawala siya, tayo ang makikinabang sa mansyon at iba pang ari-arian. Pero kung lilipat tayo at bumalik sina tito mo, mawawala lahat ng para sa atin. Nagliwanag ang isipan ni Sophie. Tama ang ama, kapag sila'y umalis, baka maagapan ng ibang kamag-anak ang lahat ng iniwang yaman. Ngunit ang kalooban niya'y nababalot pa rin ng pait. Pero papa, hindi ko na kaya ang ugali niya. Parang sinasakal na ako, halos pasiga na sabi ni Sophie. Yamakap ang ama sa kanyang balikat. Magtiis ka muna. May mga bisita pa tayo. Kapag nakaalis sila, bibigyan kita ng kaunting pera. Magbakasyon ka, magpalamig ng ulo. Nagpaubaya si Sophie, bahagyang tumango. Sige po. Pagbalik nila sa loob, siya mismo ang nadatnan ni Amanda Rousseau na kararating lang mula sa pagtulong kay Ferdinand Rousseau na makapasok sa guest room. Nagmamadali itong lumapit, at sa ikinagulat ng lahat, si Amanda mismo ang nagpakumbaba. Sophie, mariin ngunit may pagsisisi ang tinig nito, nagkamali si Lola kanina. Nadala lang ako ng emosyon, patawarin mo ako, apo. Huwag ka sanang magtanim ng galit. Nanlaki ang mga mata ni Sophie. Si Lola Amanda, ang matigas, palaban, at matapang na pinuno ng pamilya, ngayon ay humihingi ng tawad. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Hinawakan siya ni Amanda sa kamay at inakay paupo. Sophie, alam mo bang malaki ang kinakaharap na panganib ng ating pamilya ngayon? Tumango si Sophie. Alam ko po, Lola. Hindi ko nababalikan ang nangyari sa DuPont. Alam mong kasalukuyang pinagtatawanan ka ng buong Nanjing City. Iyan ang katotohanan, at dapat mong tanggapin. Hindi na nakapagsalita si Sophie. Umagos na lang ang luha. Oo, iniwan siya ng pamilya DuPont, at sa mata ng buong syudad, isa na siyang babaeng iniwan at itinapon. Sino pa kayang mayamang pamilya ang tatanggap sa kanya? Niyakap siya ni Amanda, pinunasan ang kanyang mga luha, at mariin ang boses na nagsalita. Sophie, noon, prinsesa ka sa bahay na ito. Ako, ang mga magulang mo, pati kapatid mo, lahat kami pinaligaya ka at pinayagang maging spoiled. Pero tapos na ang panahong iyon. Ngayon, bagsak ang pamilya. Kung hindi ka babangon, lalo lang tayong mawawasak. Kailangan mong magbago, kailangan mong maging matatag. Nahihiyang tumango si Sophie. Lola, patawarin mo ako, wala akong silbi noon. Hindi ako nakatulong sa pamilya. Mariin ang pagpisil ni Amanda sa kanyang kamay. Nakaraan na iyon, apo. Hindi kita kailanman kinamuhian. Pero ngayon, may dumating na pagkakataong minsan lang dumarating. Isang pagkakataong magbabalik sa iyo ng dangal at magliligtas sa Rousseau Group. Gusto mo bang sunggaban ito? Kumislap ang mga mata ni Sophie. Ano po iyon, Lola? Narinig iyon ni na Hubert at Hugo Rousseau, at agad silang lumapit. Anong paraan, Mama? Tanong ni Hubert, halatang sabik. Tumindig si Amanda at mariin ang tinig. Si Ferdinand. Si Ferdinand Rousseau na nasa itaas ng bahay na ito. Nagulat si Hubert. Siya. Tutulong ba siya? Umiling si Amanda. Hindi. Malinaw niyang sinabi, wala siyang obligasyon. Nandito siya dahil sa huling habilin ng kanyang ama, pero hindi para sagipin tayo.
Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Yuzisa ni Hubert. Humugat ng malalim na hininga si Amanda. Ang ibig kong sabihin, si Sophie ang dapat kumapit sa pagkakataong ito. Kita ko kung paano siya tumingin kay Sophie, may interes siya. Nalaglag ang panga ni Hubert. Mama. Ang ibig nyo bang sabihin, ipaubaya natin si Sophie kay Ferdinand? Pero matanda na siya. Mali ba ang tumanda? Balik ni Amanda, matalim ang tingin. Noong nasa DuPont siya, hindi rin naman bata si Gavin. Anong ibinigay niya kay Sophie? Sakit, kahihiyan, at luha. Pero si Ferdinand. Isa siyang haligi, makapangyarihan, may koneksyon. Ano pa ba ang hahanapin mo? Mariing umiling si Hubert. Hindi. Bilang ama, hindi ko kayang ibigay ang anak ko sa isang matanda. Mas katanggap-tanggap pang si Gavin DuPont. Katanggap-tanggap. Sumabog si Amanda, halos umalangaw-ngaw ang boses sa buong sala. Mas katanggap-tanggap ba ang kahirapan? Kapag bumagsak ang Russo Group, ano ang mamanahin mo? Ang lumang bahay na ito. Hindi mo ba alam na kapag kinuha na ng bangko ang lahat, wala na tayong matitirhan? Natahimik si Hubert. Tinamaan ng katotohanan. Oo, mahal niya ang anak, pero mas mahalaga rin ang kinabukasan. At sa tensyong iyon, si Sophie mismo ang nagsalita. Maluha-luha ngunit matatag. Lola, kung tutulungan niya ang Russo Group, handa akong isakripisyo ang sarili ko. Handa akong sumama kay Ferdinand. Nagningning ang mga mata ni Amanda. Apo, totoo ba iyan? May kondisyon ka ba? Mariing ngumiti si Sophie, puno ng determinasyon. Oo, Lola. May kondisyon ako. Gusto kong maging direktor ng Russo Group, ang posisyon na dati kay Elise Russo. Gabi na. Pagkatapos maligo, tanging tuwalya lang ang ibinalot ni Sophie Russo sa kanyang katawan nang kumatok siya sa pinto ng silid ni Ferdinand Russo, na nasa tapat lang ng kanya. At gabing iyon, hindi na muling lumabas si Sophie mula sa silid ng matandang Ferdinand. Kinabukasan, nang bumaba si Ferdinand, pulang-pula ang mukha, kasabay si Sophie na parang namumulaklak sa hiya ngunit may lihim na kislap sa mga mata, agad napansin ni Hubert Russo at ng asawang si Eleanor ang kakaibang tanawin. Ang kanilang mga mukha'y namutla, halatang puno ng pagkailang at pagkadismaya. Napansin niyo ni Ferdinand. Alam niyang hindi sang-ayon ang mag-asawa sa relasyon nila ni Sophie. Kaya, halos hindi na siya nagdalawang isip nang banggitin niya. Napagpasyahan ko na. Mag-i-invest ako ng 80 milyon para tulungan ang pamilya Russo na muling makabangon. Bilang patunay ng aking sinseridad, magpapadala ako agad ng 10 milyon ngayon din sa account ng Russo Group. Ang natitirang 70 milyon, ibibigay ko sa loob ng 1 buwan. Parang lumindol sa buong pamilya Russo sa balitang iyon. Ang lahat ay biglang nabalot ng kasiyahan. Ang dating mga nakatungong ulo, ngayoy biglang kumislap, at ang mga matay tila nagsasabing, may liwanag na sa gitna ng dilim. Si Amanda Russo, nanginginig pa sa tuwa, agad na nagdeklara. Kapag pumasok na ang 10 milyon, bubuhayin kong muli ang Russo Group. At si Sophie mismo ang itatalaga kong direktor. Parang pumutok ang mga paputok sa kanilang mga puso. Ang dating nagluluksa, ngayoy nagdiwang, halos magpaluto na ng lechon at maghanda ng alak para magpasalamat sa kanilang bagong tagapagligtas. Habang tinatanggap ang papuri ng lahat, tahimik na ngumisi si Ferdinand. Tinawagan niya mismo ang kanyang finance company upang agad ipadala ang 10 milyon, at personal pang inilabas ang 5 milyong pisong cash para kay Sophie. Ang gabing iyon ay hindi nasayang, binuhos ni Sophie ang lahat ng kanyang alindog, at si Ferdinand, na nasa edad 55 na, ay muling nakalasap ng apoy ng kabataan. Matagal na siyang uhaw sa ganoong kasiglahan, at si Sophie ang nagpaalala sa kanya kung paano muling mabuhay ang isang pusong akalay nalanta na. Kaya nang umagang iyon, lalo siyang nahumaling. Sa isip niya, gusto niyang gawing pang matagalang kabit si Sophie, isang alagang hindi niya kailanman pababayaan. Sa gitna ng hapag, matapos ang masaganang almusal, marahan niyang sinabi. Lady Russo, Mr. Hubert, mga kapatid, may isa akong pakiusap. Sana'y matugunan ninyo ito. Halos lumundag sa tuwa si Amanda at agad na sumagot. Ferdinand, huwag ka nang magpormal. Pamilya ka na namin. Ano man ang hilingin mo, buong pusong susuportahan ng Russo family. Nagpakawala ng ngiti si Ferdinand bago lumingon kay Sophie. Alam kong malaki ang agwat ng aming edad, pero ang tunay na pagmamahal, walang hangganan. Kaya't hiling ko sana, pahintulutan nyo akong maging opisyal na kasintahan ni Sophie. Ipagmamalasakit ko ng husto ang pamilyang Russo, at sisiguraduhin kong mamahalin ko siya ng tapat. Sa loob-loob ni Sophie, may bahagyang pagtutol.
Ngunit nang maalala niya ang 5 milyong hawak niya at ang pangakong kinabukasan, agad ding naglaho ang alinlangan. Kung kakapit siya ng mahigpit kay Ferdinand, hindi na siya muling maghahirap. Si Amanda, halos manginig sa tuwa, agad na sumang-ayon. Kung kayo'y nasa parehong damdamin, buong puso kong sinasang-ayunan. Ferdinand, kayong dalawa ni Sophie, bagay na bagay. Bagamat alangan si Hubert, napabuntong hininga na lang siya at sinabi. Kung iyan ang pasya ninyo, wala na kaming masasabi. Ngunit si Eleanor ay hindi mapigil ang sumingit. Ferdinand, alam kong may pamilya ka na. Ang anak namin, hindi pa man kasal, ay madadamay kapag kumalat ang balitang ito. Paano naman ang dangal namin? Agad na tumugon si Ferdinand, buong kumpiyansa. Huwag kang mangamba, Eleanor. Kapag dumating ang tamang panahon, hihiwalayan ko ang asawa ko, at si Sophie ang pakakasalan ko. Parang kumidlat sa silid. Pakakasalan. Halos sabay-sabay na bulalas ng buong pamilya. At doon, sumabog ang ligaya. Kung pakakasalan ni Ferdinand si Sophie, ibig sabihin, tuluyang ongat ang Rousseau family. Isa silang magiging tanyag at makapangyarihang pamilya sa buong Nanjang. Upang lalong ipakita ang kanyang sinseridad, proud na idinagdag ni Ferdinand. Hindi pa alam ng marami, pero ako ang chairman ng Nangguang Chamber of Commerce. Malaki rin ang mga negosyo ko sa Nangguang Province. Sa tulong ko, gagawin kong isang poderoso at kinikilalang pamilya ang Rousseau sa buong Nanjang City. Napaiyak sa tuwa ang pamilya Rousseau. Niyakap ni Sophie ang bewang ni Ferdinand, at doon siya humagulgol, habang sa puso niya iisa lang ang sigaw, ito na ang pagkakataon kong umahan sa putik. Dahil sa pangako ni Ferdinand, parang isang muling pagsilang ang nangyari sa Rousseau family. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, walang kamalay-malay si Adrian Laurent sa bagong bagyong papalapit. Abala siya sa pag-aalaga sa kanyang bayna na nagpapagaling sa ospital. Kahit simpleng pagdadala ng pagkain, buong puso niyang tinupad. Samantala, kumalat na parang apoy sa buong bansa ang balitang gumaling si George Rousseau mula sa mataas na antas ng paraplegia. Maraming eksperto ang hindi makapaniwala, isang medikal na milagro raw na imposibleng mangyari sa China. Ngunit nang malaman nilang si Ji Tiansheng, ang bantog na, henyong manggagamot, ang gumawa nito, doon lang sila natahimik. Sino pa ba, kundi siya? Ngunit hindi kinilala ni Ji ang sarili. Sa halip, buong pagpapakumbaba niyang sinabi. Hindi akin ang kaluwalhasyang ito. Si Adrian Laurent ang tunay na pinagmulan ng lahat ng ito. At upang ipakita ang kanyang pasasalamat, nagdesisyon siyang manatili sa Nanjang City. Magbubukas siya ng sariling klinika roon, handa sa tuwina kung tatawagan ni Adrian. Ang kanyang apo, si Zai Tiansheng, halos hindi makapaniwala. Ang puso niya nanginginig sa kasabikan, hindi lamang sa propesyonal na kinabukasan, kundi sa lalaking araw-araw ay laman ng kanyang panaginip. Si Adrian Laurent. Alam niyang kasal na ito kay Elise Rousseau, ngunit naramdaman niya, wala pang malalim na ugnayan ang mag-asawa. At kung mananatili siya sa Nanjang, baka may pag-asang magbukas ang pinto ng tadhana. Isang araw, matapos dalhan ng pagkain ang kanyang lolo, nakatanggap si Adrian ng tawag mula kay Ji Tiansheng. Mr. Laurent, sabi ng doktor na may bahagyang pagyuko sa boses, nakapagrente na ako ng pwesto malapit sa kumpanya ng inyong asawa. Bubuksan ko ito bilang tradisyonal na klinika. Mananatili na ako rito sa Nanjang, at anumang oras, maaari niyo akong tawagin. Handa akong maglingkod. Sandali lamang ang tugon ni Adrian, malamig at mabigat. Mabuti. Magaling. Ngunit sa ilalim ng payapang tinig na iyon, isang di nakikitang alon ang nagsisimula. Isang bagyo ang paparating, at ang Rousseau family, sa tulong ng makapangyarihang Ferdinand, ay tiyak na magiging pangunahing kalaban niya. Madaling araw pa lang, maagang nagising si Elise Rousseau. Hindi tulad ng nakasanayan, naglaan siya ng oras upang magayos at maglagay ng make-up. Nang matapos siya, kumislap lalo ang kanyang mga mata at lalong humalimuyak ang kanyang kagandahan. Napahinto si Adrian Laurent, at hindi maiwasang humanga. Pero napakunot ang kanyang noo. Mahal ko, tanong niya, hindi ka naman madalas mag-makeup kapag papasok ka sa trabaho. Bakit ngayon pa? May espesyal ba ngayong araw? Karaniwan, natural lang ang itsura ni Elise, dahil kahit walang makeup, kaakit-akit na siya. Kaya bihira talaga siyang magayos ng todo. Ngumiti si Elise, seryoso ang tinig. Ngayong araw ang summit ng dekorasyon at konstruksyon ng lungsod ng Nanjang. Sasamahan mo ako. Alam mo namang bago pa lang ang kumpanya natin, at napakabihirang maimbitahan tayo sa ganitong kaganapan. Isang napakalaking pagkakataon ito para makilala at makaposisyon tayo sa industriya. Nabigla si Adrian.
Sino ang nag-sponsor nito? Kakabukas lang ng kumpanya mo, bakit tayo iimbitahan? Ngumiti si Elise. Altair Group ang host ng summit. Si Danica Dubois mismo ang nagpadala ng imbitasyon. Aba, kaya pala, bulong ni Adrian. Hindi kasi siya mahilig makialam sa mga usaping negosyo ng Altair. Hindi niya alam na si Danica ang nagpasimuno ng summit na ito. Alam na niya ngayon, ginawa ito ni Danica para suportahan ang negosyo ng kanyang asawa. Isang entablado na si Elise ang magiging pangunahing bida. Matapos magayos, pinasuot pa ni Elise ng disente at mamahaling suit si Adrian bago sila umalis. Pagsapit nila sa venue, dagsa na ang tao. Mga lalaking nakakurbata at sapatos na mamahalin, at mga babaeng kumikislap sa alahas at ganda. Walang gaanong kakilala si Adrian sa industriya, ngunit si Elise ay sanay na rito. Dahil sa dati niyang karanasan sa Rosso Group, marami siyang nakasalubong na bumati. Habang abala sila sa pakikipagkamay at pamimigay ng business cards, napansin ni Adrian ang isang eksena, biglang nagkagulo at nagtipon ang karamihan sa iisang tao. Lahat ay lumapit, bumati, at nagpupugay. Mabilis na tumalim ang mga mata ni Adrian. Nakita niyang may isang lalaking nasa gitna ng atensyon, at sa kanyang tabi. Si Sophie Russo. Napakunot ang noo niya at agad na bumulong kay Elise. Mahal, hindi ba't bangkarote na ang Russo Group? Bakit nandito si Sophie? Sinipat din ni Elise at umiling. Hindi ko rin alam. Pero sabi ni Mama, may bagong investor daw ang pamilya Russo nitong mga nakaraang araw. Kaya muling gumagalaw ang ilan nilang negosyo. Lalong lumalim ang kunot ng noo ni Adrian. Investor. Sinong sira ang nag-invest sa mga Russo? Kahit hindi nila alam ang galit ng Altair Group laban sa Russo, lahat ng tao sa industriya ay tiyak na may narinig na. Sino ang mangmang na maglalagay ng pera sa isang kumpanyang isinailalim na sa blacklist ng Altair? Sa tabi nila, may dalawang negosyanteng nagbubulungan. Oy, tingnan mo yun, si Ferdinand Russo yan, chairman ng Maison Avenir Group. Ha? Siya ba yun? Siya rin ang presidente ng Nangguang Chamber of Commerce, di ba? Oo. Pero teka, paano naging presidente ng Chamber of Commerce dito ang isang taga Shuhai City? Malaki rin ang negosyo ng Maison Avenir sa Nangguang. At saka, hindi naman kumontra ang pamilyang Montreuil sa posisyon, kaya napunta sa kanya. Lalong kumunat ang noo ni Adrian. Doon niya napagtanto, ang Thai, na kinapitan ni Sophie ay walang iba kundi isang dambuhalang chairman ng isang listed group. At higit pa, kapangalan niya pa ang mga Russo. Magkamag-anak kaya sila? Lumapit si Adrian kay Elise at nagtanong. Mahal ko, may alam ka ba kung paano konektado ang Ferdinand Russo sa pamilya ninyo? Malayong kamag-anak ba siya? Umiling si Elise. Wala akong alam. Napabulong si Adrian, puno ng pagtataka. Hindi lohikal, ang isang chairman ng listed group na nagkakahalaga ng 10 bilyon ay hindi basta-basta makikipagsama sa mga katulad ng pamilya Russo, lalo na kay Sophie. Maliban na lang kung may, mas malalim na relasyon. Biglang natarante si Elise at pinutol ang hinuha ng asawa. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Mas matanda pa siya kay Tito, paano magkakaroon ng ganyang klaseng relasyon? Samantala, si Sophie Russo, nakatayo sa tabi ng makapangyarihang si Ferdinand, ay halos malunod sa sarap ng atensyon. Ang bawat tao'y nakangiti, nakikipagkamay, at nagpapakumbaba. Sino ba naman ang hindi? Si Ferdinand Russo ay hindi lang chairman ng isang listed group, siya rin ang presidente ng Chamber of Commerce. Lahat ng negosyanteng nandoon ay nagpupugay. At sa harap ng lahat, ipinakilala ni Ferdinand si Sophie bilang kanyang pamangkin at magiging tagapagmana ng pamilya Russo. Ipinahayag pa niyang nag-invest siya mismo sa kumpanya ng mga Russo. Isang iglap, nagbago ang ihip ng hangin. Ang lahat ng dati umiiwas at umiinsulto sa Russo Group, ngayon nag-uunahan upang makipag-cooperate sa kanila. Ang mga dati nagwawalang bahala, ngayon ay pilit nakikipagpalitan ng business cards kay Sophie, tila ba siya na ang prinsesa ng industriya. Sa puntong iyon, dama ni Sophie ang sarap ng kapangyarihan. Lalong umakyat sa kanyang ulo ang ideya na siya'y kabilang na sa tunay na elite. Elise Russo, bulong niya sa kanyang isipan, hindi ba't ikaw ang tumatawa at bumabasto sa akin noon? Hindi ba't ipinagmamalaki mong mas mataas ka kaysa sa akin? Ngayon, tingnan mo, ako ang pamangkin ni Ferdinand Russo, ako ang director ng Russo Group. Ano ka pa ngayon kumpara sa akin? Habang nag-iinit sa Galek, bigla niyang naisip kung summit ito ng industriya, narito rin kaya si Elise. Mabilis siyang tumayo sa tipto at tumingin sa paligid. At doon, nakita niya
Si Elise, nakasilip sa gitna ng mga tao, tangin ang kanyang asawa, si Adrian, na tinuring niyang walang kwenta. Agad na naningkit ang kanyang mga mata at kumislap ang matinding galit. Elise Russo, ngayong araw, babawiin ko lahat ng pang-aapi mo. At higit pa, sasamsumin ko pati lahat ng biyaya na ipinagmamalaki mo. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ni Ferdinand at bulong niya. Ferdinand, narito ang pinsan kong si Elise, kasama ang inutil niyang asawa. Puntahan natin sila. Tumango si Ferdinand, malamig ang titig. Sophie, nil-8 ka nila noon, di ba? Ngayon, ako mismo ang gagantay para sayo. Dodoblehin ko ang kahihiyang ibibigay ko sa kanila. Namasa ang mga mata ni Sophie, ramdam ang kuryenteng dala ng kapangyarihan. Ferdinand, napakabuti mo sa akin. Ngumiti si Ferdinand, ngunit malamig at mapanganib. Mabuti sayo. Natural lang iyon. Ako ang magtatanggol sa iyo. Tara, ipakilala mo sa akin ang pinsan mo at ang kanyang walang kwentang asawa. Ako mismo ang magtuturo sa kanila kung paano lumuhad sa harap ng kapangyarihan. At mula ngayon, ipapaban ko sila sa buong Chamber of Commerce. Ang babaeng manggahas na apihin ng pamangkin ni Ferdinand Russo, hindi karapat-dapat mabuhay ng payapa. Habang iniisip na sa wakas ay may pagkakataon na siyang makapaghiganti kina Elise at Adrian, sabik na hinaila ni Sophie si Ferdinand Russo papalapit sa kanila. Pagdating sa harap, agad siyang ngumisi ng mapanghamon at nagyabang. Aba, sino bang naririto? Hindi ba't ito ang babaeng pinalaya sa sariling bahay? At ang lalaking walang hiya na pumasok bilang manugang sa pinto ng iba? At kayo, may mukha pang sumali sa ganitong summit. Pagkatapos, sinipat niya si Elise mula ulo hanggang paa bago mariing sumanghal. Elise, ang studio mo kakabukas lang at wala ka ni isang empleyado. Ganitong klaseng kumpanya, karapat-dapat bang sumali sa summit ng industriya? Ang Altair Group yata ay bulag. Nanlamig ang tingin ni Adrian, saka malamig na tugon. Sophie, nakalimutan mo na ba? Kamakailan lang ay lumuhad ka at nagmakaawa, at sampal pa ang iginanti sa'yo ng lola mo. Talagang mabilis gumaling ang sugat mo at nakalimot ka na agad sa sakit. Parang piniga ang puso ni Sophie sa tinamaang punto. Namula siya sa galit at pasiga na bulyo. Adrian, sino ka para magyabang sa harap ko? Akala mo ba pareho pa rin ako dati? Ngayon, kahit magsalita ka, luluhod ka muna sa harap ko. Mariing ngumiti si Adrian, malamig at matalim ang tinig. Sa mundong ito, wala pang taong isinilang na kayang magpaluhod sa akin. Kahit ang hari ng langit ay darating, hinding-hindi ako luluhod. Ikaw pa kaya? Gusto mo na bang matapos ang buhay mo? Napahalakhak ng mapanghamak si Sophie. Akala mo ba dahil nakahila ka ng ilang malalaking tao, kaya mo nang tapakan ng pamilya Russo? Nagkakamali ka. Hindi na kami ang dating pamilya na mahina. Mariing napangiti si Adrian. Bakit? Nakahanap ka na ba ng mas matibay na sandalan? Ipinagmayabang ni Sophie habang itinuturo si Ferdinand. Ito si Ferdinand Russo, chairman ng Maison Avenue Group. Siya rin ay isang Russo. Ngayon, siya na rin ang investor ng aming Russo Group. May suporta kami, Adrian. Ikaw. Isa kang walang silbi. Maniwala ka, kaya naming ipasara ang studio ni Elise at itapon kayo palabas ng Nanjing City. Pagkasabi noon, binalingan niya si Elise at malupit na nilagyan ng lason ang mga salita. Elise. Akala mo ba malakas ka dahil sa Altair Group? Mula ngayon, tapos na ang kapalaran mo. Sa pagdating ni Chairman Russo, muling lilipad ang Russo Group. At ikaw, mawawala ng lahat, pati dignidad. Hintayin mo ang araw na luluhod ka sa harap ko at ng lola ko para magmakaawa. Pero kalmadong ngumiti si Elise, walang takot sa mga banta. Wala man akong kakayahan, Sophie, pero mas matibay pa rin ako kaysa sayo. Dahil kahit kailan, ikaw ang luluhod at magmamakaawa sa akin, hindi ako sayo. Nanlaki ang mata ni Sophie, halos mabaliw sa galit sa tapang ni Elise. Elise, isa ka pa ring hambog. Sige. Hintayin mong wasakin ni Chairman Russo ang buhay nyo. Ngumiti ng mapanuksong malamig si Adrian at tumingin kay Ferdinand. Ah, ganito ba? Ibig sabihin, ikaw ang haharap para sa pamilya Russo. Ngunit si Ferdinand, imbes na tumugon, ay natigilan ng titigan si Elise. Maganda si Sophie, oo, pero ang kagandahan ni Elise ay ibang antas. Hindi niya napigilan ang sariling mapako sa kanya. Mas lalo pa siyang nenas. Dahil kay Sophie, gumastos siya ng 15 milyon. 10 milyon na puhunan sa Russo Group at 5 milyon na ibinigay kay Sophie bilang bulsa. Pero ngayon,
Ang isang kagaya ni Adrian na isang hamak na manugang, siya ang may kaparehang kagandahang tulad ni Elise. Isang dagok na hindi niya matanggap. Pinagmasdan niya si Adrian mula ulo hanggang paa, at may mapanghamak na ngisi. Ikaw ba ang tinatawag na basurang manugang? Malamig na tugon ni Adrian. Ako nga. May problema ba? Mariing sumagot si Ferdinand. Narinig kong inalipusta mo si Sophie noon. Huwag kang mag-alala, dahan-dahan kitang sisingilan para sa lahat ng iyon. Pero tumawa si Adrian, malamig at mapanghamak. Kung ganun, bakit pa bukas? Mas mabuti ngayong araw na ito na. Namilog ang mata ni Ferdinand. Inakala niyang sapat nang ipakilala ang kanyang pangalan at magbitaw ng ilang banta para lumuhad ang taong ito. Pero hindi. Sa halip, ang basurang ito ang may lakas ng loob na hamanin siya. Galit na galit, pasigaw niyang bulalas. Boy! Hindi ka pa ba natatakot? Alam mo ba kung sino ako? Ako si Ferdinand Rousseau. Pero malamig ang ngiti ni Adrian, kumikislap ang mga mata na parang yelo. Para sa akin, hindi ka karapat-dapat makilala. Isa kang walang kwentang basurang tinatawag ang sarili mong leon sa ibang bayan. Nagnitngit si Ferdinand. Ako ang dragon na tumitawid sa Nanjang. At ikaw ang unang mangmang na umangkas sa pangalan ko. Ngunit biglang nanlamig ang paligid nang sumagot si Adrian, mabigat ang bawat kataga. Sa Nanjang City, kahit tigre ka, hihiga ka. Kahit dragon ka, luluhod ka. Dahil sa buong Nanjang, isa lang ang tunay na dragon, at ako iyon, si Adrian. Napalunok si Ferdinand, kinilabutan sa titig ni Adrian. Ngunit pilit niyang pinanatili ang tapang, at sinubukang umasta. Stinky Silk. Sa paningin ko, wala kang pinagkaiba sa isang insekto. Pagkatapos, binalingan niya si Elise na may malaswang ngiti. Miss Elise, matagal ko nang narinig ang kagandahan mo. At ngayong nasal ayan ko, higit pa sa inaasahan. Sayang lang at nakatali ka sa isang basurang kagaya niya. Mas mabuti pang sumama ka sa akin. Si Sophie binigyan ko ng 5 milyon. Ikaw. Bibigyan kita ng 10 milyon para sa'yo lang. Nanginginig sa galit si Elise, halos masuka. Walang hiya ka. Nagtawanan si Ferdinand, may kahalayang nakasulat sa mukha. Oo, medyo bastos ako. Pero tandaan mo, sa kama, doon mo lang mararanasan ang tunay kong lakas. Kapag natikman mo ako, hindi ka na makakawala. BOOOM. Hindi na nakapagpigil si Adrian. Sa isang iglap, dama po ang kanyang kamao sa mukha ni Ferdinand, malakas, walang awa. Napagulungang parang basahan ng chairman, at sa isang suntok, nabali ang ilong, nabasag ang mga ngipin, at nagdugo ang buong mukha. Napahinto ang buong venue. Lahat ay napatitig, natigilan. Walang sino mang makapaniwala. Sino ang may lakas ng loob na bugbugin si Ferdinand Rousseau, chairman ng Maison Avenir Group at pinuno ng Nangguang Chamber of Commerce? Ngayon, duguan at nakahandusay siya sa sahig, nanginginig sa galit at sakit. Basurang pulubi. Paano ka nakapangahas na saktan ako? Papapatay kita. Ngunit malamig ang tinig ni Adrian, parang boses ng kamatayan. Hindi lang kita bubugbugin, dudurugin pa kita. Itinaas niya ang paa, dahan-dahang itinapat sa harap ng pinakapinoprotektahang bahagi ni Ferdinand. At may nakakasindak na ngisi, bamulong si Adrian. Chairman Rousseau, mahilig ka sa babae, hindi ba? Simula ngayon, palem na sa kanila. Si Ferdinand Rousseau ay parang natamba sa takot nang maisip niyang tutuklapin ni Adrian Laurent ang kanyang ugat. Ang mukha niya ay mapatla, nanginginig, at halos hindi makapagsalita. Kahit na iniisip pa rin niyang si Adrian Laurent ay isang nakakainis na gago na pwede namang mamatay sa sariling kasalanan, ngayon, kung talagang tapakan siya ni Adrian, wala siyang magagawa. Kahit pa sibakin niya ng libo-libo si Adrian, anong silbi? Ang kanyang ugat ay magiging putik na lang. Bilang isang lalaki, lalo na isang mayaman na hindi kulang sa babae, hindi niya pwede ipagkait ang kanyang ugat. Para bang pinapatay niya ang sarili. Kaya't dali-dali siyang humingi ng awa. Mr. Laurent. Mr. Laurent. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na po. Ngumiti si Adrian Laurent, nakabaluktot ang daliri sa paa, at tanong. Bakit? Natatakot ka ba? Puno ng malamig na pawis si Ferdinand. Mali po ako. Sobrang mali po ako. Patawarin niyo po ang inyong alipin, at sana po ay patagilid niyo ako ngayon. Ang iniisip ni Ferdinand ay simpleng estratehiya, magpapakumbaba muna, may iligtas ang kanyang ugat, at pagkatapos, pwede niyang utusan ang kanyang mga tauhan na patayin si Adrian. Ngunit si Adrian, para bang pusa na naglalaro ng daga, ay ngumiti at sinabi. Sige,
Kung gusto mo talagang humingi ng patawad, tawagin mo akong papa, at makikinig ako. Nanginginig sa takot ang mga taong nakasaksi. Sobra na ba ang kalupitan nito? Papatawarin ba niya ang Chairman Ferdinand Rousseau na tawagin siyang papa? Si Ferdinand Rousseau mismo ay hindi makapaniwala. Sa harap ng libo-libo, tawagin siya ng papa. Ang taong iyon ay higit na matanda kaysa sa kanya. Kung tatawagan niya ito ng papa, mapapatawa siya ng libo-libo. Ngunit hawak na ni Adrian Laurent ang kanyang buhay, lahat ng kayamanan at impluensya ay walang silbi. Nang hindi niya alam ang gagawin, ngumiti si Adrian. Oh, hindi ko inasahan, Chairman Rousseau, ipatutupad ko ang hiling mo. Sa buhay at sa iyong ugat. At sa kanya itinaas ang paa at tinapakan. Parang naglaho ang kaluluwa ni Ferdinand. Nabasa ang kanyang pantalon, at ang malakas na ihi ay dumampi sa sahig. Humagulgol siya. Papa. Mali po ako, Papa. Patawarin niyo po ang aking ugat. Naiiyak siya ng todo, punong-puno ng kahihiyan at galit sa sarili. Bakit hindi niya dinala ang kanyang mga bodyguard? Kung nandyan lang sila, hindi siya mauuwi sa ganitong kahihiyan, tawagin siyang papa, at mapahiya ng husto. Ngunit ngayon, nakasaksi ang lahat, at ang kanyang papa ay nagdulot ng napakalaking eksena. Ang chairman ng Maison Avenir, tinapakan ng isang bata at nahihi sa takot, at tinawag pa siyang papa. Ito ay sobrang shocking. Si Sophie Rousseau ay sumigaw sa galit. Adrian Laurent. Sobra na ito. Papatayin kita. Si Ferdinand, punong-puno ng kahihiyan at galit, ay tumingin kay Adrian at nagtanong. Kontento ka na ba ngayon? Papatalsikan mo na ba ako? Ngumiti si Adrian. Sige. Dahil marunong kang yumuko at tawagin akong papa, ipatutupad ko ang pangako ko, hindi ko tatapakan ang iyong ugat. Huminga ng maluwag si Ferdinand. Ngunit sa sumunod na segundo, malamig na napangiti si Adrian at sabi. Ngunit sa hinaharap, walang silbi ang iyong ugat. Mas kawili-wili ang makita mo ang buo ngunit walang gamit na ugat ng paakit, kaysa mabulok agad. Kabanata 350. Hindi maintindihan ni Ferdinand at tanong niya. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Adrian. Hindi ko tatapakan, pero aalisin ko ang kapangyarihan nito. Matapos magsalita, dahan daw ang tinapik ni Adrian ang ibabang bahagi ni Ferdinand gamit ang daliri. Isang malamig at matinding enerhiya ang dumaloy sa katawan ni Ferdinand, direktang pinutol ang kanyang lakas bilang lalaki. Ngunit hindi niya ito alam. Alam lang niya ay galit at takot, nais niyang tumakas at tawagin ang kanyang mga bodyguard. Pwede na ba akong umalis? Tanong niya ng galit. Ngumiti si Adrian. Sino ang tinatanong mo? Siyempre, ikaw. Sagot ni Ferdinand. Ngumiti si Adrian muli. Kung ganoon, sino ako? Biglang namutla si Ferdinand. Naiintindihan niya, kailangang tawagin si Adrian ng papa, muli. Hindi niya matiis ang kahihiyan. Adrian Laurent. Huwag kang lumabis. Kanina sinabi mo na kung tatawagan kita ng papa, patatawarin mo ako. Ngayon, bakit binago mo ang isip mo? Galit niyang sigaw. Ngumiti si Adrian. Dahil ako ay walang hiya. Tumitig siya kay Ferdinand at malamig na bumulong. Kung hindi ka tatawag ngayon, baka aksidenteng mapataktapakan kita. At sa oras na iyon, huwag mo akong sisihin. Pinilit ni Ferdinand na sumigaw. O okay. Ang pangalan ko ay Papa. Patawarin mo po ako. Tumango si Adrian, halatang nasiyahan. Mabait ang anak ko. Sige, si Papa ay nagbigay ng patawad. Lumabas ka na. Dali-dali, umalis sina Ferdinand at Sophie. Basang-basa ang pantalon ni Ferdinand, at ang ihi ay naiwan sa sahig. Ngunit sa likod ng lahat, may isang malamig na anino sa dilim, at may tinig na dumampi sa tenga ni Adrian. Adrian Laurent, hindi pa tapos ang laro natin. Ang mukha niya ay nanlaki sa gulat. May bumabalik, isang mas malakas na puwersa na hindi niya inaasahan. Sa sandaling iyon, isang malakas na halakhak ang bumalot sa buong lugar, at ang mga ilaw ng venue ay biglang naputol. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in the Skies.